Salamat ng marami mga kabataan ko pa rin sa inyong magandang awit. Nagbigay at nag-set ng sigla, bigay ng focus sa ating pagsambang ng umaga. Salamat, Pastor, sa iyong pagbigay ng karapatan. Alam ko ay ang aking appointment ay mamaya pa at handa kaming makinig ng papalita ngayon. Subalit ang pulpito ay pinahiram sa atin para pangasiwaan ang ating pagsamba o pag-aaral ngayong umaga. Mga kapatid, ang lagi kong binabanggit noon ay natutuwa ako na tayo ay magkita-kita. Maganda naman yun. Natutuwa ako na tayo magkita-kita. Pero alam mo naman, natutuwa ang Panginoon na tayo magkita-kita. Amen? At syempre, natutuwa rin tayong lahat. At salamat sa mga kapatid. Patuloy kayo, hindi kayo nagbabago. Ang inyong katangian ay kagaya rin ng nakaraan. At yan ay katunayan na ang biyaya ng Diyos ay nananatili sa ating lahat. Na kung ano ang ating nakilala, na ating isinakabuhay, ay patuloy na namayaw o namamasdan sa ating kabuhayan. Tayo po ay mag-aaral ngayon ng ilang mga talata, binasa sa akin ang isa kanina, at ngayon po ay gusto kong dalhin sa inyo ang iba pang mga kasama ko. Inyo pong buksan ang inyong banal na kasulatan sa kabanata 11 ng Roma. Yung pong huling bahagi, pagkatapos po makakarating tayo sa chapter 12 at yung unang dalawang talata. So, Roma 11:33. Tayo po magpapatuloy. Ito po ang sabi, "O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos." Meron pa talagang kamangha-manghang palatandaan, exclamation sapagkat nakalagay. Ewan ko sa inyong Biblia kung may nakalagay na exclamation point. Malalim, kahangahangan, ang karunungan, ang kaalaman ng Diyos. Ang kasunod ko, ganito, hindi masuri ang hatol niya, hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Yung iba'y nawawala ng pag-asa dahil mahirap palang siyasatin, suriin, alamin, unawain ang kanyang kalooban. Dahil napakataas ng karunungan, ng kaalaman, ng unawa ng Diyos. Sino makakasiyasa? 34. Yan ang tanong. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Do you know the mind of the Lord? Tanong ito. O sino ang kanyang naging tagapayo? Papayulan mo ba ang Diyos? Sino ba naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mabayaran? Sa lahat ng mga pinagkaloob sa atin, ilan sa inyo nagtangkang bayaran ng Diyos? At sino makakabayad? Nasiyasat na ba ninyo mga talata kung may mga katanungan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakan niya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Tayo naman namin. O Ama na nasa sa mga langit, marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Kayo na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi namin kayang abutin
pag-iisipan ng inyong karunungan, gayon pa man ay mayroon kayong habag. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang inyong habag. Sa pag-aaral na ito, ipaunawa po ninyo sa amin ang katotohanan para sa aming kapanahonan. Maging bahagi ito ng aming buhay sa pagtupad ng inyong kalooban. Salamat po sa inyong pagtugon na may lakip at paggabay sa pag-aaral na ito. Mangusap ngayon kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga nakakilala sa Diyos ay ibig tumupad ng kanyang kalooban. Alamin kung ano ang kanyang pamantayan at makapamuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit, ang ating mga binasang talata ay nagpapatunay na walang makakaabot ng kanyang unawa, ng kanyang karunungan, ng kanyang kaalaman. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Walang maaaring makapagpayo sa kanya, walang maaaring makapagbayad sa kanya. Mula sa kanya ang lahat ng bagay, sa pamamagitan niya at para sa kanya. Galing sa kanya, sa pamamagitan niya, at yung lahat ng ating po ay para sa kanya. Ano ba yung atin? Ano tayong atin? May pinagkatiwala sa atin. Tayo po ay mayroong buhay. Tayo po ay may katawan. Tingnan niyo ang kasunod na talata sa 12 na ang Roma. Kaya nga mga kapatid, dahil mahabagin ng Diyos, isinasamo ko sa inyo. Ang ibang translation, ipinamamanhid ko sa inyo. Sa ating mga pangkasalukuyang salita, ipinakikiusap ko sa inyo. Ano po ipinapakiusap? Alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ay inyong ialay ang inyong katawan. Ano yung ibang translation binasa kanina? Inyong ihandog ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasiya, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Yung binasa ng talata kanina na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang paglilingkod, pagsamba. Ang pagsamba, pagganap ng kanyang kalooban. Mahabagin ng Diyos. Pag ating pong isinuko, ating itinalaga, ating inialay, o inihandog, anumang translation na nasa sa inyo, ang ating pong katawan. Ang ating katawan po, kaya natin may handog ay buhay. Pero hindi dapat po lamang buhay. Sabi, banal. Gayun po palang paghandog. Pag maghandog tayo ng sarili, buhay. Yung pong patay, hindi makakapaghandog yun. Pero tayo, na may hininga, pinagkakalooban ng Panginoon ng buhay, ating pong ialay sa Kanya. Ang ating katawan na buhay, banal, kaaya-aya. Ang translation sa ating Bible na bago ay kasiyasiya. Ibig sabihin, nakapagbibigay lugod sa Diyos. Ano naman yung buhay na nakapagbibigay lugod sa Diyos? Sunod na talata, hindi tayo iiwanan walang kaalaman. Bagaman, mahirap abutin ang karunungan ng Diyos, pero pinagkalooban tayo na maalaman, matuklasan ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng kanyang salita, yung pong sunod na talata, sasabi ng ganito, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito.
kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ayun, nagtatanong, Pastor, ano ba ang kalooban ng Diyos? Nakalagay po sa Bible, mabuti, kasiyasiya, kalooban ng Diyos. Pero, yung po unang bahagi ay, malalaman natin, ang nakalagay, huwag ninyong tularan. Ano kaya hindi natin dapat tularan? Ang sanlibutan ito, ano ba ito? Sanlibutan ito. Iba po ay sa mga nakakilala ng katotohanan ng sanlibutan ito. Ang sanlibutan ito, pagka kinagat ka, kakagatin mo rin. Yun ang sanlibutan. Pero huwag na natin tularan yun. Pero mahirap, di po ba? Ang kalimitan sa atin, pag tayo sinuntok, ating iniisip naman ng top din. Pero huwag natin tularan yun. Meron lang nabinyaga na ay tinukso ng kanyang kabarkada. Pero ang sabi sa kanya, di ba sa balista na? Kumbaga, di ba yung Adventist na? Di ba yung Adventist yung mabait? Tinutukso eh. Ay di ba yung Adventist yung pagka ikaw daw ay sinampa sa pisikal, iaaraw mo yung kabila? Ganyan bang mga Adventist? May pag-ibig? Pero, nag-isip siya. Alam mo yung sagot niya? Ay ganyan nga, ang natutunan kong aral. Pero huwag mo susubukan sa akin. Napag ako sinampal dito, iaaraw mo yung kabila. Dahil pagka naabot mo ito, wala itong kabila. Ang kabila nito, yung iyo. Ibig sabihin, wala pa yung sanlibutan pa rin. Ibig sabihin, handa pa rin gumanti. Pero kapag kayo nakakilala ng katotohanan, ay ang Panginoon ang gaganti para sa iyo. Amen? Amen. May isang lalaki na nakakita ng ahas ay nasa nagliliyab na apoy. Alam niyo, sa mabilis na paraan ay kanyang tinampot at gusto niyang iligtas. Masusunod ang ahas. Pero ang kanyang damputin ay tinumplong siya ng ahas. Na siya tinumplong ng ahas ay nabitawan ulit niya sa apoy. Kaya kumuha siya ng panungkit at sinungkit niya sa apoy at lang makaligtas ang ahas. Yung nakakita ay nagtaka. Ang sabi ko dito, kinuha mo sa apoy, iniligtas mo, kinagat ka. Anong naisipan mo, kinuha mo na naman? Ito po yung sabi ng lalaki. Ang likas ng ahas ay mamagat. At kung ang likas ng pangamagat ay siya ko rin likas, hindi lamang kagat ang aamutin niya sa akin. Ngunit ang sabi niya, dahil binago ako ng kagandahang loob, binago ako ng biyaya ng Diyos. Ang likas na ipinagkaloob sa akin ay tumulong, mag-adya, magligtas. Yun po ay hindi katulad ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay pag nakakita ng nasa panganib, alam mo ako magpakasunog, ay ang kanyang kapalaran, ay ako masusunog din pagka ako'y pumunta sa apoy. Pero tayo mga nakakilala ng katotohanan, mga kapatid, ay may magandang lalunin na ipinakilala sa atin ng ating mahal na Diyos. Dahilan sa kanyang kahabagan ay
ay mayroon na tayong ibang buhay kaysa buhay ng sanlibutan. Siya ang may-ari sa atin. At sapagkat siya ang may-ari sa atin, siya nakakaalam kung ano ang dapat maging buhay natin. Buhay na nagbibigay kalwalhatian sa Kanya. Na ang katawang ito na buhay ay dapat ay banal at kaaya-aya na ating isinusuko, itinatalaga, inihahandog sa Kanya. Kaibigan, kapatid, ang pagkakataon ito ay pinagkaroon sa atin sa pagsamba upang muling alalahanin na hindi po dapat mawala ng kabulungan ng pagtatawag sa atin, kundi mag-iiba tayo ng pag-iisip at iba ang kapahayagan na idinilikta ng kaisipan. Iba na tayo. Tayo magiging ang mapagbigay. Nung tayo po hindi pa nakakilala ng katotohanan, pag may pagpapala, itinatago. Bakit itinatago? Ayaw mamigay. Pero ngayon tayo nakakilala ng katotohanan, tunay na Adventista, na mananampalataya, pag may pagpapala, ibinabahagi. At nakilala ko mga Tagalogban na ginagawa yun. Yun ang ating buhay. Nung ako may district pastor dito, hayag na hayag sa akin ang kabuhayan mga kapatid na may pagpapala ay unang-una na yung pastor. Talagang ang pastor ay mahal ng mga kapatid. Pag may pagpapala, agad kay namin o kasali agad ng pastor. Sabi ko, bakit ba dito sa Lukban ay kapag may nag-ani ng okra, ay may okra din kami. Pag may nag-ani ng talong, ay may talong din kami. Ay pagka may nag-ani ng palay, abay, hindi lang ang palay ang dinadala sa amin. Bigas na, sasain na lang. Iba na talaga ang buhay ng nakakilala ng katotohanan. Pero pag hindi pa nakakakilala ng katotohanan, pag may pagpapala, sa halip na ibahagi, ano mga para sa namin ko kanina, isinusubi at nananahimik. Pag may pagpapala, sinasabi pa sa mga kasama sa bahay, kaya maingay. Ito'y kaya ipinagkaloob sa atin ni atin ito. Mahirap ang buhay ngayon. May hindi pa. Sige, maingay. Samantalang si Pedro, noong makilala ng Panginoon, nung makahuli ng maraming isda, ay sabi niya, "Hoy! Parito kayo! May pagpapala." Ganun pala nakakilala sa Panginoon. Alam niyo, kami nagkaroon ng pusa, pero hindi po kami nanghingi. Hindi rin kami bumili. May dumating. Kaya ang pusa yun na ang kulay ay iba't iba. Sabi ko, maintindihan ang kulay ng pangangahan ng pusa. May orange, may maputi, may gray, may maitim. Kaya sabi ko kayo, bakit ba yan ay ang tsura ng pusa yan ay basura? Kaya tawag si basura. Ay para hindi naman masyadong masagawa ang pangalan. Ay siya gagawin naman basura. Ating gawin naman na surin. May si surin. Kaya kung may pusa na si Surin, ay ngayon, itong pusang ito ay nung dumating sa amin, ay mukhang gutom na gutom, payat na payat, ang tsura, ay di aking pinakakain. Pero nung aking pinakakain, ay mukhang hindi ko pa nakukuha ng tiwala. Pag aking nilalapit, ang kahit pagkain ang nilalapit, ay sabi sa akin, "Pshh! Pshh! Ay, hirap ako itong pusang ito." At kaya ako binibigyan ng pagkain ng panay, singa. Ay maya-maya yung mag-isap, ano naman na naisip niya na mabait yata ito. Ang pagkain na binibigay sa akin, lumapit sa akin, kumain. Alam ninyo, yung pusa niyo patay na. Pero ang dami nang naging bunga.
Pero alam niyo, nung kami may mga pusa, ang pinakakain, ay meron din mahirap na bahagi. Ang mahirap na bahagi ay nagdala pa ng iba pang mga pusa. Sabi ko ba? Kaya hanggang ngayon, ay kami po ay mayroong pusa na dumating na naman na isinama ng aming pusa, na yung isinama ng aming pusa ay nanganak na naman. At ngayon po'y nangangati kami dahil may pulgas ng pusa. Bakit ko na-istorya sa inyo? Mga kapatid, nung malaman ng mga pusa na mayroong pagpapala at pinakakain sila, nakakakain doon, nagsasama pa ng iba, nagpabalita. Kung minsan, tayo pa tayo ng pusa. Pag may pagpapala, nananahimik, itinatago, hindi ibinabahagi. Pero nabanggit ko na kanina, ang mga Tagalogban ay nagpapahayag ng buhay na nakakilala ng katotohanan na kung ano ang nasa inyo, alam natin na naman, sabi niya, mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Ito yung talata, ulit ko ngayon talata para ang natin yung huling bahagi. Ang sabi po sa 36 ng 11 ng Roma, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay, sumakan niya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Alam ba ninyo ang pagkakailan yung mapagbigay ay sa Kanya? Ang kaluwalhatian? Hindi po ang pupurihin ay tayo. Ang dapat na purihin ay ang mayari mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at ang kaluwalhatian para sa Kanya. Kaya pala, sinabi ni Apostol San Pablo, kaya kung ikaw ay umingi naman, o kumakain man, kung ano man ang iyong ginagawa, mayroon pong pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kumakain, umiinom, ano man ang ginagawa. Alin man doon, ibig sabihin ay malaki, maliit na bahagi ng iyong buhay, iyong buong buhay ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Ibang sanlibutan. May layunin ng Diyos na kung minsan ay ang layunin, ang Kanyang kalooban ay hindi natin matukyan, pero alam-alam sa Kanyang kahabagan, matutukyan natin. Bakit po? Ihahandog, itatalaga natin ang ating katawan ng buhay, kaaya-aya, banal, yun po ang magbibigay sa Diyos. Pero kung minsan, nag-iiba yung layunin, maliwanag ng layunin, aking pinunito minsan kung saan pinuntahan, yung isang anak na nasa ibang bansa, hindi makauwi, ay sabi, nako, birthday ng aking ina. Ano kayong magandang may pa-birthday? Ay samantalang na lahat ng mga tao nagmamahal sa kanya, may mga ibibigay. Gusto ko kakaiba. Anong layunin niya? Para mapaligaya ang kanyang ina sa pamamagitan ng kanyang regalo, ng kanyang gift. Alam ba ninyo, naghanap siya na naghanap. Ang dami ng kanyang mga napuntahan sa lugar o sa bansa na kanyang pinaroonan. Pero wala siyang maisip na maaaring kakaiba kaysa gift ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang mga kamag-anak na nagmamahal sa kanyang ina. Pero alam niyo, nakita niya napakamahal. Napakamahal. Ang nakita po niya ay isang di pangkaraniwang ibon. Na ang ibon ito ay nakakapagsalita ng 4,000 vocabularies. Mayroon pa ng ibon na ganyan? Na daig pa kung minsan ang tao sa dami ng vocabulary sa
kaisuman. Nakakanta po siya ng operatic, yung natagal, napakataas. At siya po ay may dialect na alam. Iba't ibang mga dialect. Sabi niya, pag ito'y regalo ko sa akin na, wala naman siguro makakatulad nito. At isa pa, napakamahal. Alam ba nito kung magkano yung libon? $50,000. Hindi po 50,000 pesos. Ay 50,000 pesos, malaking pera na yun sa isang libon. Ay pero ito, palibasa yan nga, 4,000 vocabularies can sing operatic performances na pang-teatro. May dialect pa, may mga languages na alam, galing sa iba't ibang mga bansa. Napakamahal. Pero binili niya sa layunin na mapaligaya ang kanyang minamahal na. At no, kanyang ipadala, ang ibon na yon, at nang makaraan ang panahon na tiyak niyang nadala na, ay tinawagan niya ang kanyang ina. Ang sabi niya, Mama, natanggap niyo ang aking regalo? Ayun naman, anak. Alam niyo, nung kumustahin, sabi, Mama, kumusta po yung ibon? Ang sabi ng kanyang mama, okay naman, masarap. Abay, niluto. Kinain. Pinatay. Yung ba ang layunin ng nagbigay? Yung patayin? Lutuin? Kainin? Hindi. Ang layunin ba ng nagkaloob sa atin ng kaligtasan ay ating kitilin? Kainin? At waling halaga kung ano ang puntriya, ang direksyon, ang layunin na ibig ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Minsan, ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ang tamang layunin kung ano ang dapat natin maging buhay. Ngunit tayo rin mismo pumapatay at hindi na kaya ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kaibigan, gusto ko na pong manuwagan sa inyo ngayon. At sa lahat ng aking pabalita, hindi ko ibig na mahaba, ay gusto ko lagi may panawagan. Buksan po ninyo yung Biblia. Sa Kabanata 27 ng mga awit. Magtatapos po tayo sa huling 2 talata. Ito po sa 27:13. 27:13. Kung hawak po niyo yung Biblia, hindi po kayo makisama sa akin sa pagtungkay sa talata nito. Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Matutuklasan, makikita natin, malalaman natin, mauunawaan natin ang kabutihan ng Diyos. Mahayag sa atin ang kanyang kabutihan. At ang huling talata ay nais ko po na basahin sa atin. Dito rin po sa Aklat ng mga Awit, sa 84:11. Ito po, 84:11. Magtatapos po tayo. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasa, liwanag at sanggalang. Siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakain ng Panginoon sa mga nagsisilakad
Gusto ba natin lumakad ng natuwi sa harap ng Diyos? Kung ibig po natin ang kanyang pangako, hindi po niya tayo iiwan walang kalapasan, walang kapangyarihan, walang kaalaman. Kundi ating maunawa ng kanyang kabutihan, maunawa natin ang kanyang kalooban, at kung ating ang mangyahan doon, ating katawang buhay, banal at kaya ay makapagbibigay tayo sa Kanya ng kalooban. Ang ating dalangin, tayo lahat ay makapagbigay ng kalooban sa mga lalalang at sa Diyos natin makapangyarihan. Yan ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus.